Muli po, isang magandang araw sa bawat isa po sa atin. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng talata. Ang sabi po ng Roma 5:8 hanggang 10 ay ganito po. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na naliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati kayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap na ninyo niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkalagtas natin sa pamamagitan ng kanyang pagiging buhay ni Kristo. Po, pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita sa puso po natin. Sa oras pong ito ay ang talata po na ating mag-aaralan ay may kinalaman po sa talata po ng kaligtasan na pinagkaloob o iginawad ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang isinugaw para sa katipusan ng ating mga kasalanan. Ano po? Sabi nga po doon, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Ano po? So, kaya po namatay si Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay iyon po ay manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Wala pong pinili ang Panginoon, mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala. Binigay niya ang solusyon sa problema ng tao sa kasalanan, na dahil sa kasalanan tayo po ay mapaparusahan, na tayo po ay pupunta po doon sa ikalawang kamatayan. Ito po. Pero hindi po iyon ang nais at disenyo ng Diyos, na tayo ay mapahamak, kung kaya't ipinagkaloob niya ang kordero, the Lamb of God. Ito po ang ating Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay doon sa krus, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Iyon po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. So kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi niya po bibigyan ng solusyon o kaparaanan ang suliranin po natin patungkol po sa kasalanan. Ano po? Sapagkat tayo dapat po ang magbabayad ng ating mga kasalanan, pero may nagbayad na po nito, ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ay nagkatawang tao, ano po, sinilang, ano po, at siya po ay napako sa krus para pagbayaran yung ating mga kasalanan. Yun po ang manifestasyon ng pag-ibig ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Po? At ngayon tayo po'y napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo po yung dugo ng ating Panginoon Jesucristo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis po ng ating mga kasalanan. Ano po? Yun po ang naging kapatawaran sa ating mga kasalanan. So kung wala po ang pagtigis, ang pagbubo o ang paghahandog ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo, ay wala pong kalinisan sa ating mga kasalanan. Ano po? Mananatili po tayo sa sumpa ng kasalanan at mananatili po tayo sa puot ng Diyos. Ano po? At tayo ay mapupunta sa impyerno. Subalit po dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay makakapunta doon sa kalangitan. Sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang dugo, at lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. So wala pong ibang paraan para maligtas ang tao kung hindi po ang Panginoong Jesucristo. Ang kanyang kamatayan sa krus, ang kanyang dugo na ang tumikis po, inihandog niya ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Sabi doon, dati tayo makaaway ng Diyos, ngunit kayo tinanggap na niya tayong kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Alam niyo po yung kamatayan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang naging ang naging daan upang tayo ay maging kaibigan ng Diyos, maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ang buhay natin ay maging acceptable sa Lord. Ano po? Maging kaibigan natin ng Diyos. Kalapit tayo sa Diyos. Sa pamagitan po yun ng handog ng ating Panginoong Kristo. Kaya't ngayon ay ang pagkaligtas natin sa pamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Ano po? Napakagandang talata po. Isang talata na nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos
Diyos. Ang kailangan lamang natin ay sumampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. So kapatid, kung hindi mo pa alam kung ikaw ay hindi ka pa nagkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, pagsisihan ng kasalanan, at tanging si Kristo lamang makapagliligtas sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood at makikinig ng ating Facebook. God bless you all po.